Hello, hello, Taurus Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for August 17 hanggang 23. Advance po ang reading natin today para makapag-prepare ka po sa mga susunod pang mga araw. Kaya panoorin mo to for you to fully understand kung ano yung dapat mong ayusin for the coming week. Okay? But first, ihanda mo na, Taurus, ang isang tanong ha. Kung meron kang one big question tapos iniisip mo kung sana masagot, sana maintindihan ko, itanong mo yan sa dulo ng ating reading. Babasahin ko po yan, kaya abangan nyo po. Okay? Let's begin. Inhale and exhale your cards for the week. Ooh, nice. Siya nga pala mga mahal kong Taurus, maraming salamat sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads ha. Naku, alam nyo naman, yan lang talaga yung tanging paraan to support me. Every time po na meron tayong libreng reading for you, kaya please do not skip your ads. Welcome po sa ating mga new subscribers. Hello, hello po. Welcome sa ating channel. Kamusta po kayong lahat? So, at the bottom of your energy, meron kang the Six of Swords. Panahon na for you, Taurus, para kumawala sa isang sitwasyon. Ramdam ko dito na matagal mo nang ninais na umalis, pero parang ngayon ka lang makakaroon ng lakas ng loob na tumulay. Narinig ko rin yung parang word na letting go. Ready ka nang i-let go yung alam mong kasuko-suko na? Tapos, ready ka nang pumunta kung saan nandoon yung bagong swerte or bagong kapalaran. Hindi naging madali ha, yung mga pinagdaanan mo. Hindi naging madali yung mga sinuong mo. At proud ako sa'yo dahil you have manifested a lot this past few weeks. Marami kang hiniling, marami kang dinasal, marami kang isinangguni sa ating Diyos, no? Pero ngayon, asahan mo daw yung pagbuti ng lagay ng buhay mo kapag bumitaw ka na sa kabitaw-bitaw. Yung kinakapitan mo na mali, na parang alam mong dapat ko nang i-let go, yun ang rason kung bakit hindi ka makaandar-andar eh. Kaya sabi dito, let go, move on, magtiwala sa Diyos, lahat ng mga natutunan mo doon, dalihin mo, para sa pagpunta mo sa bago, better Taurus ka na. At hindi na mauulit kung ano man yung mga nangyari noon. Okay? So, ma-excite dahil moving forward na tayo. Especially here in your core energy, you have the Judgment card. Ramdam ko dito na itong linggong ito ang pinakamalaking pagde-decide mo about something. May judgment ka eh. Ibig sabihin, nahusgahan mo na, nakapagnilay-nilay ka na, nakapagdesisyon ka na parang okay, gising na ako, gets ko na kung ano yung kinakaharap ko, move forward na ako. At sinasabi mo, God, alam mo, kitang-kita ko na po kung ano yung bagay na pinapakita mo sa akin. Gets ko na po. Sige, susundin ko na po yung calling mo. Meron kang calling eh. Ibig sabihin, meron ka talagang nararamdaman about something. Pero for the longest time, ini-ignore mo. Kasi akala mo, ay baka mali lang ako, ay baka ako lang nag-iisip nito, baka ako lang nakakaramdam nito. Pero ngayon, malinaw eh. Meron kang malinaw na katibayan na makikita na parang all along, ito pala yung dapat kong ma-realize. Now, ready na ako to judge. Ready na ako to make a big decision and I'm gonna move forward. Iiwanan mo yung lumang buhay mo o lumang tao na yan or lumang sitwasyon na yan at sabi mo, panahon na para makabawi. Panahon na para sa bagong bagay. Parang ganyan. Okay? Clarify natin. Judgment card, you have the Star card. Uy, pagbuti talaga to ng buhay. Ang Star card po ay kasunod ng Tower sa original sunod-sunod na mga cards. Ibig sabihin, from a tower moment, mula sa isang mahirap, talaga namang sinubok ka ng pagkakataon na yon, ito
Unti-unting umaangat, gumaganda. Kung ito po'y kalusugan ninyo, asahan daw po yung pagganda ng kalusugan, pagganda ng aspeto ng pera, pag-ayos ng buhay, kaya mag-move forward ka na. Napakaganda. So, mabubuhay ulit yung pag-asa sa puso mo na, ay, meron pang something new. Ayokong mawala ng pag-asa. Ayoko mawala ng gana dahil meron pa akong dapat asahan. At the bottom, the Knight of Cups. Yes, kung meron mang magtatapat sa'yo or kung meron mang mag-offer sa'yo ng pag-ibig, ng commitment, magtatapat sa'yo, ito yung panahon na parang, sige, buksan ko ang puso ko dyan. Parang ganyan. Or kung meron kang inaasahan na offer from someone, bagong pagkakataon, bagong chance, bagong trabaho, ganyan, this will lighten your life. Na parang, yes, dumating din, yes, ito na yun. So, I will make a decision. Tatanggapin ko to. Parang ganon. Okay? So, congrats and good luck. So, mga Taurus, ano ba tong inaasahan mo this week? Naku, isulat mo na yan. Kung meron kang ine-expect, meron kang ina-anticipate na magandang bagay, i-comment mo, i-manifest mo para magdoble yung frequency niya para makapunta na sa'yo. Okay? In the area of what you need to focus on, you have the Page of Swords. Sabi dito, maging curious ka. Maging matanong ka. Ganyan. Para makita mo yung buong katotohanan tungkol sa isang bagay. Kapag nakita mo yung buong katotohanan, na-realize mo, ay, ganun pala yun. Madali sa'yong sungkitin yung para sa'yo. Okay? Para magliwanag ang buhay. Kaya hindi pwede ngayon, Taurus, yung masyadong mahiyain, masyadong takot, masyadong komportable sa comfort zone. Mali na yan, di ba? So now, sabi na yung spirit guides, be curious, magbasa-basa, magtanong-tanong, kausapin mo na yung dapat mong kausapin para makuha mo yung right information na kinakailangan mo para maka-andar ka na sa isang bagong laban. Okay? Halimbawa, wala kang trabaho ngayon. Halimbawa lang. Tapos meron ka na naririnig-rinig na, uy, may bagong bukas daw na call center sa bayan. Try natin. Pero ikaw noong una, parang ayaw mo pa, hindi ka pa sure. Pero sabi mo, gusto ko nang umabante ang buhay ko. Sige, tatanong ko na, uy Mare, sabi mo may call center dyan, di ba? Anong alam mo doon? Yan. So dahil curious ka, unti-unting nagbubukas yung isang bagong blessing na pwede mong yakapin. Na parang, sige, try ko, subukan ko, baka okay sa akin yan. Parang ganyan. O kaya VA job. Balak mo nang magkaroon ng trabaho sa bahay para malayo sa bigat ng pamasahe or malayo sa mga baha-baha, rainy season na. So parang sabi mo, sige, aaralin ko. Tutumbukin ko yung VA job na yan at titignan ko kung kaya ko. Parang ganyan. Okay? So, why not? Try mo lang. Kaya importante mangalap ka ngayon ng maraming impormasyon. Page of Swords, the Six of Cups. Yes, sabi ko nga parang bahay ito. Sa bahay, no? You are now really learning a lot about your financial security. Meron ka ring mga bagay na parang ngayon mo daw tutuparin para sa iyong younger self. Meron ka bang parang bagets sa bahay mo? Halimbawa, anak, apo, pamangkin. Parang kailangan mo daw siyang kausapin tungkol sa kanyang mga pagkakamali o mga issue ninyo para nang sa ganon makalagpas kayo dyan. Okay? But for general Taurus talaga, kalkalin mo kung ano man yung mga bagay na pwede mong magawa ngayon para malagpasan mo yung problemang yan. Okay? Ace of Wands. Meron talagang exciting door na talaga magbibigay sa'yo ng security and gift. Parang gift sa'yo to ng universe. Kaya hindi pwedeng takot kang gumalaw eh. Kailangan ready kang mag-try. Kaya be curious, be matanong, and subok lang ng subok. Kasi nakita kong merong bagong talagang pintuan for you. Okay? So, mga Taurus, taga saan po kayo? Comment down below. Ano po ang weather sa inyo ngayon? Sa amin, maulan, malamig. Kamusta po sa inyong lugar now?
In the area of what you need, meron kang the Hierophant. Si Hierophant dito, ikaw to Taurus, pag lumalabas ka sa iyong sariling reading, ibig sabihin napaka-powerful mo. Okay? Talagang maganda ang linggong ito para sa'yo. Meron ka talagang kalakasan, power to really choose and go sa mga bagay na gusto mo. With the Hierophant here, parang pinapayuhan ka talaga to go out of that box. Panahon na para lumaya ka sa isang bagay na alam mo namang ginigipit ka, pinipigilan ka, pinipreso ka, na para bagang hindi ka na makagalaw. Yun yung bagay na marirealize mo ngayon na parang, hala, ang tagal-tagal ko na dito pero hanggang dito pa rin ako. Na parang I'm giving my all, effort, time, energy, pero bakit parang hindi kinikilala yung aking ginagawa? So panahon na for you to spread your wings and find what is really for you. Okay? Narinig ko talaga kumawala ka sa box. Huwag kang matakot na kung ano man yung sabihin nila na tatawagin kang ambisyoso, tatawagin kang baliw, tatawagin kang, alam mo yung parang tinatawanan ka dahil you are now moving on your own pace. Hayaan mo sila. Let them talk. Nako, let them talk. Ang importante, sigurado ka sa gagawin mo at alam mo kung gaano kahalaga itong gagawin mo ngayon. Okay? The Hierophant, meron kang the Ace of Swords. Yes, clarity ito. Clear na sa mind mo na, hay, ayoko nang patali, ayoko nang pakontrol, ayoko nang sumailalim sa impluensya ng taong ito o ng lugar na ito na para bagang I am feeling na less ako kumpara sa kanila. Na kailangan ko ba laging nakasanghod o nakatanghod sa kanila para lang maramdaman ko na magagawa ko or valuable ako. Meron kang kalakasan ngayon to see the truth and you are now going out of that situation. You have one here, ibig sabihin, new door, new opportunity, new way, new place, or new lugar, parang ganyan. So, tahakin mo yung tamang direksyon. At the background, the Five of Cups. Yes, ready ka na talagang puntahan or yakapin or i-pivot ang sarili mo sa mga bagong bagay. Nako, excited ako para sa'yo. Good luck. Kayang-kaya mo yung transition na yan. Ang importante, malinaw sa'yo kung ano yung mga bagong purpose mo at bagong gagawin mo. Okay? So, good luck po. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Three of Wands. Gusto mo nang kumawala sa lumang buhay. Sawa ka na eh. Gusto mo na mag-grow, gusto mo na mag-expand, napapagod ka na sa paulit-ulit na nangyayari. And you feel like gusto kong basagin itong chain na ito. Gusto kong basagin tong pattern na ito na paulit-ulit lang. Kaya ready ka na to move on. Meron sa inyo babiyahe, baka pupunta sa ibang bansa, sa ibang trabaho, sa ibang career path, sa ibang lugar. Kasi na-realize mong sa current mong ginagawa, wala dito ang unlad eh. Wala dito ang kagandahan ng buhay ko. Kaya na-realize kong I need to fulfill my dreams. And in order for me to do that, kailangan kong lumarga. Kailangan kong harapin yung mga bagong bagay. Kailangan ko na mag-move on. No? So, ako saludo ako sa iyo dahil nagsisimula ka ng umabante. Nagsisimula ka ng tahakin yung landas na kahit nakakatakot, kahit bago sa iyo yan, ready ka na. No? Congrats po. Clarify natin. The Three of Wands, meron kang The Four of Cups. Yes, sobrang dismayado ka na sa current life mo. Lahat naman tinatry mo, masipag ka, maparaan ka, matrabaho ka, dedicated ka, pero parang feeling mo may kulang. Feeling mo parang may mali eh. Bakit hindi ko nakukuha yung gusto ko? So sabi mo, tatanggapin ko itong bagong bagay na nakahantad sa akin. Nasa harapan mo eh, na parang ito yung babago sa current life ko. I'm ready now to move forward for this new blessing na magpapalapit sa akin sa aking goals. At ngayon, balak ko na talagang sundin yung direksyon ni God for me.
Ayoko nang sumalungat, ayoko nang i-disobey siya. I will follow the lead. At the bottom, Two of Cups. Pag-usapan nyo to ng partner mo, ng family mo, ng loved ones mo, ng mga anak mo. Kung ano man tong susuungin mo, kailangan suportado ka ng mga taong malapit sa'yo. Nang sa ganon, walang aberya, walang bigat, walang additional na conflict na mag-a-arise soon. Kaya kung ano man to mga plano mo, importante ipagpaalam, ipaliwanag sa loved ones para madali ang transition. Okay? In the area of your near future, meron kang the Seven of Swords. In the near future, kitang-kita ko dito yung parang solo ka. Mag-isa ka eh. Whether baka pupunta ka sa ibang bansa, pupunta ka sa ibang lugar, o ibang trabaho, o ibang gagawin na ito, parang wala kang ibang dapat asahan sa pang-araw-araw kundi sarili mo. Ikaw ang kikilos, ikaw ang gagalaw, ikaw ang magmamaneobra. Kailangan mong asahan ang sarili mo. And, I don't know, parang, I don't know why, pero parang sumikip yung lalamunan ko dito. Parang pinapayuhan ka to not divulge yung mga importanteng impormasyon tungkol sa'yo. Kung pupunta ka man sa isang bagong lugar, do not trust easily. Okay? Hindi ka dapat magtiwala agad-agad. Yung para bagang ibibilin mo yung gamit mo sa kanya, yung pera mo, yung bahay mo, yung tulugan mo. Always be secretive. Kailangan masekreto ka. At kailangan sarili mo yung talagang inaasahan mo. Hindi ibang tao. Siyempre kahit nakangiti naman yan, kahit body-body kayo nito, beshi-beshi kayo, hindi ka naman sure talaga kung maasahan siya or mapagkakatiwalaan siya. So always trust yourself. Only yourself. Okay? Clarify natin. The Seven of Swords, meron kang dalawa, kunin natin. The Four of Wands and the Magician card. Yes, may mga tao talagang, alam mo yun, yung ang galing-galing mambola, ang galing-galing mang-manipulate. Sabi dito, iwas-iwas ka sa taong ito ha, yung para bagang too good to be true, parang sobrang bait naman ata, lahat ng magandang binibigay sa'yo, lahat ng magandang bagay na pinapakita sa'yo, kailangan mong tingnan mabuti. Ano? Para mapangalagaan mo itong mga goals mo, hindi masira itong ginagawa mo, you only need to trust yourself. Okay? Importante yan. At the bottom, the Strength card. Magpakatatag na abutin yung goal, maging decisive sa mga goal, dapat doon ka lang nakatutok. Lagi mo isipin, kaya ko to, kaya ko to, kaya ko to. Kahit mag-isa lang ako. And only trust yourself. Hindi lahat ng tao sa paligid katiwa-tiwala, kaya doble ingat. Okay? In your challenge, ayan, lumalakas na po yung ulan sa paligid. Kamusta po sa inyong lugar? Sana hindi po kayo ulanin, hindi po kayo bahain. Ingat po kayo sa mga lakad today. Maulan sa amin, napakalamig. In your challenge, meron kang the Fool card. Takot kang sumugal ngayon. Yun ang problema mo this week. Advanced reading po ito ha, kaya makapaghanda ka pa. Mababasa mo pa yung sarili mo. Sabi dito, meron kang kinakatakutan na sugalan. Parang, ayoko pang itry, hindi pa ako ready, hindi pa ako marunong, takot pa ako. Kailan ka magiging ready? Kailan ka magiging handa? Kailan ka susuong sa laban na ito? Panahon na for you para talagang umabante at pumunta sa mga bagong bagay, bagong lugar na magpapaangat ng buhay mo. Kaya kung takot ka, puro ka urong, puro ka quit, puro ka next time na lang, next time na lang, nasasayang yung chance. Okay? So, tapangan ng sarili. Pinapayuhan ka dito na kung meron ka mang isusugal, kailangan daw kalkulado. Pinag-isipan, pinagplanuhan, hinanda bago ka tatawid. Okay? Doon nga lang sa simpleng pagtawid sa kalsada, di ba? Titingin ka muna sa kanan at kaliwa. Check mo muna kung may sasakyan or wala, di ba? So, ganun ka rin sa laban mo ngayon. I-check mabuti, i-prepare mabuti, kalkulahing mabuti. Full card, the Empress card. Kailangan prepared na prepared ka.
Mentally, physically, yung resources mo, yung tools mo, kailangan handang-handa yan para pagtulay mo, okay ang andar. At the bottom, the Hermit card. Sinasabi dito na bago tayo tumulay, bago tayo kumilos at magsugal sa isang bagay, kailangan klaro ha. Klaro kung para saan. Ano ba yung binubuo mo sa pagtulay na ito? Para saan ba ito? Bakit? Para hindi ka maligaw, para hindi ka mawalan ng gana. Example, balak mo na mag-abroad, sabi mo, time na para mag-abroad ako. Pero kailangan malinaw muna sa'yo bakit. Ay kasi kailangan kong pampaaral ng anak. Para sa mga magulang, para sa mga kapatid. Gets mo kung ano yung dapat mong buuin. Kaya tatapangan mo sarili mo. Maliwanag sa iyo kung ano yung purpose, di ba? Ito yung panahon para makita mo kung para kanino ba ako bumabangon. Yan, parang sa commercial ng Nescafe. Para kanino ka bumabangon. At doon ka lalakas ang loob mo para itulay siya. Okay? In your fortune, meron kang Ace of Cups. Naku, napakaganda. Yung puso mo sobrang saya daw this time. Merong darating, either bagong friend, bagong kakilala, or bagong love potential, no? Or meron kang bagong blessing na sobrang saya mo. Either nagbayad na ng utang, yung kumare mong ang tigas ng ulo, o kaya merong bagong sideline na parang, uy, exciting yan, sige, try ko. Parang ganyan. Yung puso mo nag-overflow sa blessing, kaya kaya mo siyang i-share sa iba. So congratulations. Meron talagang pag-move forward sa isang bagay na umiiyak ka dahil yes, nakalagpas ako. Yes, may bagong darating. Yes, okay ako. Parang ganyan. Ace of Cups, meron kang the Ace of Cups. Yes, sabi niya, talagang yung puso mo sobrang saya this week. Walang pagsidlan ng saya, kaya congrats po. At the bottom, the Six of Wands. Meron ka daw panalo. Meron ka daw bagay this week na ipapanalo mo. Halimbawa, nakapasa ka sa exam, nakapasa ka sa interview, sa training, yung visa dumating, or dumating na si AFAM. Meron ka talagang makukuha ngayon na feeling mo panalong panalo ka. May pressure man sa paligid, marami mang nakatingin, pero sabi mo, keber, keber, keber. Akin to, masaya ako, okay ako. Congrats po. Okay? In your divine messages, meron kang the Queen of Wands. This is all about you. Sabi ng yung spirit guides, pagkatiwalaan mong sarili mo, kung ano man tong susuungin mo. Okay? You really need to trust yourself. Yung ganda mo, yung katangian mo, yung buhok mo, accept who you are. Dahil kapag ganun, kahit saan ka makarating, walang kahit sino man ang pwedeng ma-intimidate sa'yo or manindak sa'yo. Kasi tanggap mo kung sino ka eh. Kaya mong dalhin ang sarili mo. Diba? So, go along with life with too much confidence, with self-esteem. Kaya mong suungin yan, kaya mong harapin yan. Okay? Queen of Wands, meron kang the Four of Swords. Okay, pinapayuhan ka this week, Taurus, na alagaan ng sarili. I know marami kang dapat gawin, marami kang dapat harapin, pero do not forget to treat yourself. Mag-parlor, manood ng sine, kumain sa labas, mag-videoke, sumayaw sa Zumba, kung ano man yung magpapa-feel good sa'yo, gawin mo yan. Because that is a form of rest. Give yourself that time. Two of Wands at the bottom. Marami kang susuungin sa buhay mo ngayon. Marami kang pagsugal, itatry, ipagpasa Diyos mo. Kayang-kaya mo yan. Pagtanggap mo sarili mo, kaya mong humakbang forward. Okay? Outcome mo to, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have bear, danger especially in money matters. Sabi dito, mag-ingat pagdating sa kaperahan. Hindi lahat ay talagang mapagkakatiwalaan. Okay? You also have Ram, a stubborn, aggressive person. Meron ka daw pong kakilala sa buhay mo na napakatigas ang ulo, napakasutil, kaya either pabayaan mo siya, mag-move on ka sa kanya, hayaan mo siyang matuto sa kanyang pagkakamali. You have October. Mga Taurus, meron ba kayong special occasion pag Oktubre? Halimbawa, birthday ng kapatid, anak, magulang, apo, pamangkin, or kaibigan, o kaya anniversary.
Kung yes po, ibig sabihin this reading is for you. Pero kung wala naman, asahan daw po ang magandang bagay this October. Okay? You also have coins, money will be coming to you. Yes! Meron daw pong perang paparating. Maaring yan yung rason ko bakit sobrang saya mo. Okay? Ang outcome ang outcome, sorry, ang outcome ni Taurus for August 17 to 23, you have the 9 of Pentacles. Uy, talagang super independent ka na. Kitang-kita ko talaga dito yung pag-alis mo sa isang sistema at na-realize mong kaya ko namang mag-isa eh. Kaya ko namang sumulong eh. Kaya ko namang ilaban to eh. So heto ka oh, nag-iipon ng pera, nagpapalaki ng yaman at talagang nakatutok ka sa isang bagay na alam mong dito ka uunlad. Kung negosyo man yan, bagong trabaho, sideline, you are now building your own empire. Congratulations. Clarify natin. The 9, alam mo kanina pa ako nasaktan sa aking lalamunan o napapalunok. Parang feeling ko talaga minsan wala kang boses pagdating sa mga desisyon mo. Kaya ngayon maraming cards ang nagsabi dito na kaya mo mag-isa eh. Kaya mong tumayo on your own. So hindi mo kailangan dumepende sa iba para lang gawin yung gusto mo. The 9 of Pentacles, the 6 of Wands. Kayang-kaya mong sumulong sa buhay at manalo dyan. Ang kailangan lang mag-focus, ihanda ang sarili, ihanda ang plano, mag-practice, magtanong-tanong, magsipag, dahil garantisado yung tagumpay mo on your own. Kaya, charge forward, be brave, and work on this empire. Kayang-kaya mo tong gawing solid, maunlad in your favor. Okay? At the bottom, the Ace of Pentacles. 1, 1, 1. Talagang new door, new opportunity, new life, new beginning. Kunin mo yan. Promising to, kaya ilaban mo. Congrats po. Okay? Taurus, let's go na sa yung isang tanong, isang sagot. Mabilisan lang to para sa'yo. Pumikit ka na, inhale and exhale the answer to your question. 5 of Pentacles, the 6 of Pentacles, and the 6 of Swords. At the bottom, you have the 3 of Cups. Panahon to for you to really gather your friends ha, dahil meron kang bagay na kailangang i-celebrate. You have 6 and 6 here. Panahon po ito para sa inyo na mag-reflect. Magbalik tanaw ka kung hanggang saan na ba yung nararating mo pagdating sa question mo. Malayo na pero malayo pa. Pero at the same time, may development, di ba? So, meron ka daw dapat i-celebrate soon. Ramdam ko na malungkot ka na, parang feeling mo na let down ka or super disappointed ka, nag-i-struggle ka dyan. Pero darating daw ngayon, yung isang gift, bagay, opportunity, o pera, or bayad, kung ano man to, na magpapasulong sa'yo forward. So hindi ka na malulugmok dyan. Ending na po ito ng struggle mo dahil iaabot na sa'yo yung magpapaabante sa'yo soon. And ngayon, mag-celebrate ka. Nandiyan na yung development, nandiyan na yung pag-abante. Kaya congrats, congrats, congrats. If you're waiting for a yes or no, the answer is a big yes. Moving forward, celebrate it with friends and family. So, mga Taurus, yan po yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong August 17 to 23. Advance na advance para makapag-prepare ka. Sa po kayo nakaresonate, comment below. Babasahin ko po yan. Thank you mga mahal kong Taurus for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.